Hello guys, good evening and welcome to Crypto Trade. So, gagawa akong video update kay Bitcoin. Yan. So, overall muna, check natin 1 week time frame. Yan. So, yung 1 week time frame natin, yan, napakaganda oh. Lipat tayo. Yan. So, yun. Okay. Muna dito pa yung golden ratio natin yung ABC correction. So, ABC. Yung golden ratio natin. So, check natin to. So ngayon, kung titingnan natin si BTC, no? Nandito na siya sa resistance level, itong level na to. Yan. Balikan natin yan. Hanap tayo ba? Ito na lang. Yan. So, nasa resistance level na si BTC. Itong part na to, dalawa kasi yun eh. Dalawa yung resistance na. Ito yung una eh. Itong una, yan, dito, yan, nag-reject talaga siya dito. Pero na-breakout din. So, paano nalaman na break ito? Yung mahabang candle na yun. Tapos sumunod, ito yung next resistance natin. So, ito siya dito. So, tingnan natin kung magre-reject si BTC dito sa level na to. No? Then, tingnan natin yung ating pattern, yung bearish pattern, kung meron tayong makikita. No? Oops, double na. Ayan. So, meron tayong mga mark sa baba. Ayan. So, ang target natin hanggang 40K, no? So, yung 40K na yan, alam ko yung golden ratio yan eh. Check natin. Simula rito, taas, then bababa. Ayan. So, golden ratio nga. Nasa na golden ratio. So, ito, nasa gitna. 40,000. 40,948 to 39,000 level. Yan. So, ito yung golden ratio. So, hindi pa siya naabot ni BTC. Possible i-touch tong level natin. So, in-explain ko naman to ng mga previous video ko na target to ni Bitcoin, yung golden ratio. Kasi every time talaga may target talaga si BTC. Tina-target niya talaga yung golden ratio kapag nagpo-pullback. So, 0.618 golden ratio. Tignan natin kung magre-reject si BTC dito sa level na to. Kung magre-reject or kung magpapatuloy siya. So, delete natin yung Ang daming drawing eh. Yan. Para at least malinis, no? So, tignan natin yung pattern. Yung isang pattern na nakita natin, mukhang mukhang invalid na siya. Yung pa-plug. Medyo alanganin to dito. Ayan, ito. Itong part na to. Ayan. Sakto. Ayan. So, to nagsusupport siya dito sa part na yun. Yung gitna. So, baka targetin natin itong level na to. Yung taas. Sakto nga 40. Baka umabot ka ng 43. Kung sakaling itatrace niya tong yan. Kung susundin niya tong natin, trend line. So, possible umabot pa tayo ng 30, 40, 44. Basta around dito. Kung i-straight niya kagad to nung isang pump, 43 to 47, 43,700 to 43,500. Basta dito sa level na yan, golden ratio naman na to 40,000. So, baka hawigin lang to ng week. Itamaan, tas tsaka tayo mag-correction. Just in case lang, no? Ayan yung target natin kay Bitcoin. Kasi parang bull plug to yung binubuo ni BTC. Kagaya na sinabi ko sa inyo, 'di ba? Possible kasi na na dito sa part na to, 'di ba? Bullish tayo dito. Dito sa part na to bullish. So, nag-reject siya dito, 'di ba? Bumagsak. So, nag-support siya ulit. So, ngayon, next target natin pataas talaga doon. Ito yung target natin. Kung hindi itong break yung level. So, hindi na break. Kaya, ang tendency talaga na ito, pagdating nandito, pump talaga yung mangyayari kay Bitcoin. So, ngayon, ito yung next rejection area natin. Itong level na to. 40,000, yan,
max natin hanggang 43. Itong trend line natin. Okay, so pwede siyang bear plug. Pwede siyang mag-create ng bear plug sa level na yan. So still bullish to si BTC, no? Still bullish pa rin. So hanggang to sa level na yan. Bullish pa rin siya kasi kung titingnan mo dito, na break to eh. Ayan, no? Yan, hindi siya bumaba eh. So nag-double bottom siya dito, then pump. So ngayon ito, binrake niya rin tong resistance natin dito. Ayan. So possible magdiretso nga yung 43.7. Ayun yung target natin. Ayan. 43,500 to 43,700. Basta dyan lang siya nag-range yung target natin kay Bitcoin. Golden ratio na kasi yan. Okay. So after nyan, tingnan natin kung meron tayong makitang reversal. Kung makita tayo ng reversal dito, kung this coming 2024, magkaroon ng pullback si Bitcoin. Kasi itong 1 year simula nung December. So nagbigay tayo ng signal dito kasi nakita tayo ng bullish divergence dito sa weekly time frame, di ba? Itong part na to eh. Sa weekly time frame, bullish divergence yan eh. So kung titingnan nyo, ayan. Sa weekly time frame, bullish divergence yan. So nag-call tayo dito. Isang taon na rin yung call natin, yung huling signal natin dito. So after nyan, wala na. Yung binantay na natin yung yung ascending, bullish ascending triangle eh. Ito na yung sumunod na binantayan natin after nun eh. So ngayon, nag-work lahat. Yung bullish ascending natin. Pero yung bearish, hindi nag-work. Kasi hinihintay talaga natin ma-breakout itong support eh. Hindi nag-breakout dito eh. Around September to eh. September, October. So, nag-support, nagkaroon ulit ng buy signal dito. Then, ito na yung sumunod. Pump na. So, ngayon, eliminate muna natin yung bearish. Natin. Basta yung pattern natin dito. Ito. Yan. Ito yung bago na target natin. Yan. So, hanggang dito sa part na to. Yan, target natin. Kay Bitcoin. Okay, so yung trend line natin. Yan, 44 pala. Abot pala ng 44. Baka 44 to 45. Basta ito yung target natin kay BTC. Pag nag-pump siya. Hanggang dyan sa part na yan. So, bullish pa rin. Unless na lang, itong level na to, ito yung rejection level natin. Next rejection area. So, baka dito magkaroon na tayo ulit ng rejection kay BTC. So, ngayon, medyo mahina yung yung bearish, no? Wala tayong masyado nakikitang bearish scenario na. Hindi nag-work yung mga plan natin sa bearish eh. Pero may mga gap pa sa baba, no? Possible balikan pa yun. Baka next year, 2024 pabalikan. Kung sakali makita tayo ng reversal. So as of now, wala pa tayong nakikitang reversal dito. Still valid pa to. Siguro konti na lang ipapump na ito. Baka hanggang dito na lang yan. Ang estimate ko hanggang dito na lang yan. Para sa akin, hanggang dyan na lang. Si BTC. Magandang bilhin guys si additional natin o dagdag natin si Ron. Ang ganda ng nung chart ni Ron. Ganda ng chart ni Ron. Ayun. Kung magde-daily time frame kayo dito kay Ron, pwede kayo mag-daily time frame dito. Kahit gamitan nyo itong NSDT HAMA or Bollinger Band lang, pwede na yun. Same na naman siya. So ito trip ko lang kasi yung NSDT HAMA. Pwede kayo mag-daily time frame dito. Ayun, ang smooth ng galaw niya. Ang smooth. Hindi siya late magbigay ng signal. Yung hindi siya choppy. Bihira yung choppiness niya. Kakaunti yung choppiness. Paano yung choppiness? Ito yung choppy. Ito, makikita nyo ito. Itong part na to. Yan. Ito yung sinasabi ko yung choppiness. Yan. Ang daming, may buy signal, tapos nagkaroon ulit ng sell signal, di ba? So, bibira yung yung choppiness dito kay Ron. Makikita nyo, yung ganda ng signaling niya rito sa daily time frame. So, mga saglit lang siguro yung mga choppiness niya to. Kaya choppy to, medyo choppy yung may sell signal, tas buy signal dito sa taas. So, medyo alangan, di ba? So, kukunti lang, kukunti. Ito, ang ganda ng signal niya dito. Ayan, smooth na smooth kapag nagbigay siya ng signal. Ayan, smooth. Tapos, yung sell, sell opportunity, ayun, dun.
Doon pa sa taas, oh. Ayun, ang layo, oh. 100, ano, 193% yung ibibigay na gain sa'yo. Tapos after nun, pwede ka ulit bumili. Ito, papabiling ka ulit niya dito sa part na yan, oh. Tapos bibigyan ko ulit ng sell signal, almost 40% pa, oh. Ayun, oh. Then, kung next niyan, itong part na to, ito lang yung choppy, sa beses lang eh. So, medyo loose ka rito eh. Loose ka ng konti kasi bigla tong dump eh, no? Tumaba. Then after nun, bawing-bawi. Maliit lang naman yung malulos mo rito kung sakaling dito ka nakabili. Diyan ka nakabili. So, almost mga 16% compare naman doon sa tinubo mo, di ba? Dito sa part na to. So, may ganun talaga. So, makakabili ka ulit sa pinaka-lower price. Ayun, no? So, boom. Ito yung lower price. And so, hanggang dito, ilang percent o 58% yung idinamp. So, ngayon, kung dito ka bumili, ang ganda ng ano, ang ganda i-trade to si Ron. Pwede nyong i-trade to si Ron. Kung dito ka bumili, ayan, almost 80% na ulit, oh. 86, 90, nag-90 nga, oh, 92%. So, maganda siya gamitin kung daily time frame yung ano nyo, trade nyo. Kung malakihan, pwede nyong i-trade tong si Ron. Maganda yung galaw ni Ron. Smooth baga, smooth siya. Hindi siya ganun ka choppy na ano. Minsan kasi, paano choppy? Ganito yung example. Pata natin. Si Shib ito medyo choppy rot to eh. Ang daming ano eh. No? Gaya na ito, medyo choppy. Ano, dito sa part na to, choppy. Ito sa part na to. Smooth, maganda yung galaw ni Ron compare sa sa ibang coin. Ayun lang yung napansin ko kay Ron. Maganda yung niya. Tsaka isa pa guys, dagdag ko to sa bantayan nyo tong si XLM. Ito. Invest kayo dito kay XLM. Bili kayo dito. Stellar. Kasi was na nag-open mainnet si Pi Network. Baka mag-boom to. Bullish bullish reversal na si Stellar. XLM. Ito yung protocol na ginaano niya ni Pi Network ginagamit. Stellar. Yan. Tapos si Algo. Maganda rin to si Algo. Ayan, kaso medyo mag-pump na. Hintayin nyo yung mag-pullback na lang siguro. Magkakaroon ulit ng pullback yan. Tsaka tong si XIX Carbon. Wala nag-pump na ulit si Carbon eh. October nagbigay ng signal eh. Hindi ko napansin. Hintayin nyo na mag-pullback. Magpo-pullback yan pag nagano naman si BTC. Ito guys, yung mga buy natin, monitoring yan. Yung mga malapit pa, ito kagaya na ito, mahaba na. Hintayin nyo na lang mag-pullback siguro. Pero ito yung mga magandang bilhin. Kasi mga mura lang yung price niya. Maliit lang yung presyo. So at least kahit 1,000 kada isang ganito kung kaya nyo or 5,000, ayan, kung may budget. So pwede kayo mag-accumulate ng mga coins na to. Kasi maganda yung mga performance nila guys. Kagaya na ito ni RIP. Yan. Maganda yung performance ni RIP eh. Yan. Nagano din siya, sumabay din siya sa bull market. Titingnan nyo kasi may mga coins kasing hindi sumasabay sa bull market. Ito, bear market eh. Kasi mga na-tsempoan ng bear market eh. Pababa ng pababa eh. Yan. Pero at least mura yung price niya. Bumalik siya dito sa sa pinaka buy point niya. So magandang bilhin to si RIP. REEF. Yan. Then si ZIL. Ito si ZIL. Mga maliliit lang yung price na wala pang masyadong pump. Na mga potential na magpa-pump. Ito, ganda rin ang ni ZIL. Ito, sumabay din siya bull market. Bull market. Yan, ang ganda ng performance niya. Yan. So, pwede kayong bumili rito. Ito, nasa support naman siya. Ito. Yan. Nag-flip naman na siya. So, itong level na to. So, below dito, yung cut loss ninyo. Kay ZIL. Yan. Ito GOG maganda rin to kasi hindi pa nire-release yung yung game nito pero under development na yung game. By ngayon 2024 2025 baka i-release nila yung games nung GOG. Maganda rin to bilhin. Okay. Sino pa si Shib? Si Shib, bilhin niyo rin to si Shib. Algo ito si Algo. Yan, maganda rin bilhin to si Algo. Yan. Kasi maganda rin yung performance niya nung bull market. Ito, yan. Ang ganda ng performance niya. Woo! Sarap oh.
Tapos bagsak, oh, di ba? Bumalik sa lower price. So, pag nag $1 yan, o $2, o paldo kayo dyan, no? Pabibili nyo lang 0.13. O, di ba? Si Bet. Yan, maganda rin to si Bet. Guys, pwede na kayo mag-accumulate ng pakonti-konti. Kasi medyo mataas na si Bet. Ayan, medyo mataas yung, medyo tumaas ng konti, medyo late ng konti. Siguro hintayin na lang ito mag-pullback si Bet. Or partial. Pwede kayo bumili ng partial muna. Kung ayaw nyo maiwan. Yan. Maganda rin performance si Bet. Kaso ano eh. Ay, maganda rin to. Yun, oh. Maganda yung performance yan. Medyo late na tayo ng konti dito. Hintayin nyo na lang mag-pullback. Si Bet. Dodo. Ito, hindi pa yata ito nagpa-pump eh. Si Dodo. Ayan, hindi pa nga nagpa-pump ng todo. Ayan, dito pa tayo nag-update niya, no? Kailan pa to? January? June? June pala, June. Ayan, puro pababa eh. Si Dodo. Sa akin, dami na itong Dodo. Dami na lang hold. So, dip na to. Pwede kayo mag-hold din dito, bumili. Mga ano lang, mga 1K. Pwede kayo magbili ng 1K, 2,000 kada coin. Kung may pambili kung may pambili kayo. Okay. Basta mga recommended na coin na magandang bilhin. Ito si XLM, no? Bullish reversal na to, guys. Ayan. Ano niya na to? Accumulate si XLM. Yan nyo na yan. Unahin nyo tong si XLM. Bilhin. Tapos tong si RIP. Ayan yung unahin nyo. Ito si IOST. Medyo nag-pump na siya eh. Siguro hintayin nyo lang konting pullback. Wave 2. Pullback at least dito, no? Mag-pullback siya rito. Medyo mataas na to. Huwag nyo muna bilhin. Monitor nyo lang. Ito late na rin dito eh. Kaya ZRX. Maganda rin sana to yung coin na to. Ayan. Nag-below siya dun sa support level natin. Ayan. Medyo mabagal yung signal. Ayan. Support level. Ngayon, bumalik siya ulit eh. Resistance. So, medyo siya. Ito, kagaya na ito. Ito yung mga choppy yung choppy yung galaw niya eh. Pump sabay dump eh. Ayun, pump, dump. Pump, dump. Lagi siya nakadikit doon sa sa Bollinger Band natin. Maganda siya pang long term. Kapag kumita, benta rin kaagad siguro. Pero ito, hintayin nyo muna mag-pullback. Mag-pullback din yan. Kasi medyo yung galaw niya. Nasa inyo kung gusto nyo bumili na ito Pero hintayin nyo yung best price. Hintayin nyo mag-dump. Ito si EOS. Maganda to. Maganda itong bilhin. Isa sa mga kasabayan ni BTC ni Ethereum to eh. Tsaka ni ADA. Tagal na to. Ito yung matagal na coin na rin eh. Medyo mabagal din yung pump niya. Hindi siya masyadong volatile. Pero maganda yung performance niya kapag nag-pump. Slightly lang. Kasi di masyado nag-pump dito eh. Pero kung nag-dump na dump siya, best price to siguro. No? Pwede kang bumili rito. Hintayin nyo lang mag-pullback ulit. Hintayin nyo lang pullback. At least doon kayo sa support level bumili. Matic. Ito maganda din to si Matic. Kaso nag-pump na rin eh. Hintayin nyo na lang din pullback si Matic. Medyo late na ng konti. Ito si Jasmy ba to? Jasmy. JASYM. Ayan. So, may sa akin dito, TA. So, bullish recovery ito yan. Mukhang mag-recover na to si Jasmy. Hintayin nyo lang pullback dito. Ito sa level na to. Ayan. So, sa ganito mo, pag bumabagsak siya dito, around 0.046, 45, 47, pwede kayo bumili rito. So, recovery to, bullish recovery dito, then possible mag-pump ulit to. At i-break tong high. Baka i-break niya tong higher high, mag-higher high ito dito. So, sabihin, mas mataas pa dito yung price yan. Kung sakali. So, maganda din to. Ayan, laki ng binagsak eh. So, baka mag-recover din to si Pwede kayo mag-hold na ito. Hintayin nyo lang pullback. No? Abangan nyo lang dito. Monitor nyo. So, yung mga unahin yung bilhin, unahin XLM, tapos tong sirip. Tapos yung ibang sinasabi ko, monitor, bantayan nyo lang. Ito si Ron, hintayin nyo ulit tong pullback na ito. Yan, babagsak din yan. Hintayin nyo lang. At least makapag-recover man lang.
or maka-pullback man lang para makabili kayo dito. So, next susunod, ito na yung bantayan yung trade. Saan ba meron na ito? Sa OKX yan. Yung exchange. Wala pa sa Binance to eh. So, doon kayo pwede mag-trade. Registered na lang kayo ng account doon. Itong si BGX. Ayan, ito. Bearish side. Ito yung huling update natin. No? Kung dito, bullish side. So, hindi siya nag-bullish side. So, ito bearish. Nag-breakout. Ayan. Nag-dump. Ayan. So, ito nag-pump na rin siya. No? No, isang araw, dito pa lang siya eh. Medyo late siya. So, lagi nila pinapauna si BTC mag-pump bago sumunod yung mga coin. Sumusunod sila bago after nun. Ito si Rose, maganda rin to guys, si Rose. Maganda rin yung ano na ito. Yung galawan niya. Yung performance ni Rose. Ito natin. No? Yan, ang ganda oh, yan oh. Kita nyo, nag-pump oh. Oh, diba? Taas din yan, oh, yun, oh. Ilang percent din yan, simula rito. 400% hanggang dito, 788 oh. Diba? Maganda rin yan, maganda bigayin dito kay ano, kay Rose. Pwede rin kayo bumili rito. Kaso hintayin nyo na lang ulit mag-pullback. Medyo late na to eh. Sa ganito kayo bibili dito sa part na to. Para at least may profit kayo. Huwag kayo bibili dito. Huwag kayo bibili dyan. Kasi kung sakaling mag-dump yun, no, di ba? Negative ka kaagad. So, ang abangan nyo lagi, itong ganitong part na to. Yan, yung buy signal, ayun yung timing. So, para pag nag-pump, ayun, no, di ba? May 81% ka. Diba? So, hintayin nyo lang ulit. Hintayin nyo mag-sell signal. Ngayon, abang kayo ng buy signal. Laging buy signal naman babantayan nyo eh. Si Core, ito maganda din si Core. Ayan. Di pa ito nagpa-pump eh. Ayan, di pa siya nagpa-pump. Puro pabagsak eh. Si Core. Core to the earth. Ito yung lowest price, no? 0.030. Hindi na yata babagsak dito eh, no? Pero sana hindi na bumagsak. Pero wala pa kasi nakikitang bullish dito eh. Nakita nyo to? Hagdan pababa. Pantay na pantay oh. After na ng breakout, i-retest. Breakout rate. Ito malapit na eh. Yan, oh. Adjust natin yung kulay green. Ayan. So, konti na lang. Maabot na rin yung ano. Yung target natin. Ayan, oh. So, hagdan. So, kung sakaling mag-continue yung bearish natin kay Bitcoin, di hagdan ulit to. Yari tayo dyan. So, ito na. Yung next target. So, kung maghahagdan yan, kung baka bumagsak pa tayo dito sa lower, kung maghahagdan. So, kung mag-ano siya ulit, ito yung next target natin. Parang balak targetin yata itong pinakababa eh. So, next natin, si BTC yan. Nag-update na tayo kay BTC. Guys, ito yung mga magandang bilhin. Na mura yung price niya, mura yung presyo. Ayan. No, marami kasi kayo mabibili rito. Kasi kapag nag-pump yan, solid yung pump niyan. 100% pinakamaliit na pwede nyo kitain dyan. 50, pinakamaliit. 50 to 100. Yan, 100% pump. So, times 2, yung profit, pwede nyo kitain dyan. So, yun lang. Sana panood nyo to. Tsagain nyo panoorin. Okay, medyo mahaba, no? 23 minutes na. So, kung meron kayong question, PM nyo lang ako or sa GC. May coins na gustong ipa-monitor, pa-check. So, huwag kayong mahiyang sa GC. So, yung mga coins na pinabantayan ko, mga mura kasi yun. Tapos, maganda yung mga performance. So, kaya ng budget, no? So, pwede kayo mag-hold ng mga yan. So, mag-update ako kapag nag-pullback na siya ulit. Tingnan natin kung magpo-pullback. Sana mag-pullback